Luke chapter 2. So if you have Bibles with you, please turn your Bible sa Lucas chapter 2. At babasahin po natin beginning verse 8 up to verse 20. Hayaan niyo pong basahin ko sa ESV. Ganito po ang pagkakasabi. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of the great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem, and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with the haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. Tayo po ay manalangin at humingi ng biyaya at tulong sa Diyos. Aming dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit punong-puno ng biyaya at awa, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa isang umaga na binuksan niyo po sa amin na we are able to live another day again and to hear your words sa mga oras na ito. May laya kami na pumunta sa lugar na ito, may maayos na pangangatawan at may kalakasan. Nagpapasalamat kami dahil kayo po ang patuloy na nagsusustain ng aming buhay. Nawa, Diyos, sa aming pag-aaral ng inyong salita, bigyan niyo po kami ng kababaan ng puso. Patuloy niyo po kaming turuan at patuloy, Panginoon, na makapangyarihan kang kumilos sa puso ng bawat isa. Tulungan niyo po ang magdadala ng inyong salita sa kanya pong kahinaan, sa kanya pong mga limitations. Sa maraming bagay, Panginoon, ay kayo po ang kanyang maging kalakasan. Tulungan niyo po siya na ihayag ang inyong salita ng may katapatan. Sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa portion na ito sa Luke chapter 2, we are looking at the announcement of Savior's birth na tinawag ng angel na good news of a great joy. And last week ay tinignan lang natin ang recipients o unang nakatanggap ng magandang balita ng sinabi ng anghel ng Diyos. And they were the shepherds. Yung mga shepherds, mga tinuturing na outcast ng lipunan, mga lawbreakers according to the man-made rules na gawa ng Fariseo, mga taong considered as lowly people, and yet they have given the grace to hear and see the Savior na isisilang. God chose to disclose the birth of the Savior to the lowly people like shepherds who were going about their job. At nakita natin yung content of the good news, kung saan ay dinescribe ng anghel kung sino ba itong sanggol na isisilang. At ang una lang nating binigyang pansin ay yung sanggol na isisilang sa Bethlehem was the fulfillment of the promised Jewish Messiah. It is said that, For unto you is born this day in the city of David a Savior. Itong bata na ito, this baby, fulfilled the prophecy about the Messiah
na pinapahayag ng mga propeta sa lumang tipan like Isaiah and Micah. But also, nakita din natin na hindi lang siya fulfillment of the promised Messiah, but also He is a Savior. We are told that you born this day in the city of David is Savior. And as I have shown you, itong title na Savior sa lumang tipan, in the mind of the Jews, kapag sinabing tagapagligtas or Savior, ito ay tumutukoy sa one true God, kay Yahweh. It is attributed to the true and living God yung gawang pagliligtas. For example, in Isaiah 43, verse 3, "For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior." So itong ipapanganak na bata, hindi lang siya basta ordinaryong tao. Sa dalawang description pa lamang na binanggit ng anghel, ay makikita na natin ang pagka-Diyos ng batang isisilang. Now, we will continue yung binigay na description ng anghel concerning the baby to be born in Bethlehem. And we will consider again the headings, yung content of the good news, and lastly, the response to the good news. So, ang pangatlong description na makikita natin sa batang isisilang na si Jesus is that the baby that was born in a manger was the promised Messiah, the Christ. The angel said that He is the Christ, Christos in the Greek. Now, it is title for Jesus, designating Him as the Messiah sent from God. Sinabi sa John 1:41, ito yung time kung saan nakita ni Andrew si Jesus at nalaman niyang siya yung Messiah. Sinabi niya sa kanyang kapatid na si Pedro, he first found his own brother Simon and said to him, "We found the Messiah," which means Christ. At yung salita pong Messiah or Christos in the Greek, it simply means anointed one. At kung titignan natin sa lumang tipan, kapag ang someone ay inanoint, it is signifying that someone is placed in some very high office and given a very high title. Mataas na office at mataas na title. It usually ginagawa ang seremonya na ito, yung pag-a-anoint, sa pamamagitan ng pagbuhos or pag-rub ng sacred oil sa ulo or sa object. And it is an outward symbol that God had chosen and set apart the person or an object for a specific holy purpose. At kung sa tao ito, signifying na hindi lang siya pinili at hiwalay sa iba, kundi pinagkalooban din siya ng mataas na posisyon. Now, sino-sino ba yung ina-anoint sa Bible? Diba? Makikita natin una, yung mga hari, the king. Remember in 1 Samuel 16:3, God told Samuel to anoint David to become a king over Israel. And so, si Jesus, he's anointed one because he is king. And many of you know na si Jesus ay nasa lahi ni David, at siya ay katuparan din ng tipan ng Diyos kay David na merong maluluklok na hari na nagmula sa lineage ni David and would establish a kingdom that would endure forever. And Jesus is the promised king from the line of David. Diba tinanong ni Pilate si Jesus in John 18:33, ikaw ba ay hari? Jesus answered, "My kingdom is not of this world." So Jesus Christ being called the Anointed One, Messiah or Christ, it means siya ay anointed God's King. Now, hindi lamang yon. Sino pa yung ina-anoint sa lumang tipan? Ito yung mga punong pari. The high priest particularly. In Leviticus 8, hindi na natin babasahin, but yung mga gamit sa tabernacle at si Aaron bilang punong pare ay inanoint with oil. Pagpapakita na siya at ang kanyang mga anak ay hiniwalay for special service
sa tabernacle at bilang high priest ay siya yung namamagitan sa Diyos at sa mga Israelites. Ngunit sa bagong tipan, we are told na ang mga believers, meron ang mga believers a great high priest, a mediator between God and man, and that is Christ Jesus. Sinabi sa Hebrews 4:14, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Jesus is the final and glorious high priest, at bilang high priest, siya yung tagapamagitan sa Diyos. He is the great intercessor between God and sinners, the one who can truly take sinners into the presence of a holy God, the one who alone can give them access to the presence of a holy God. So, si Jesus being called the Anointed One, it means siya ay hindi lang God's King, but also anointed great high priest for God's people. He is God's anointed high priest. And guess what? Sino pa yung hina-anoint sa lumang tipan? Hindi lamang ang hari at ang high priest, pati din ang mga propeta. They were anointed as well dahil sila yung mga hiniwalay ng Diyos to be His spokesman or mouthpiece of God. Sila yung mga taong tinalaga ng Diyos para magpahayag ng kanyang kalooban, and they were anointed for that task. For example, in 1 King 19 verse 16, dito ay inutusan si Elijah ng Panginoon to anoint yung magiging king of Israel, but also yung magiging prophet ng Israel na sumunod sa kanya, walang iba kundi si Elisha. Sinabi doon, and Jehu the son of Nimshi, you shall anoint to be king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meholah, you shall anoint to be in prophet in your place. Now, pagdating po sa bagong tipan ay makikita natin si Jesus ang final na kapahayagan ng Diyos. He is the greatest of all prophets, the one who spoke the truth of God. Sinabi sa Hebrews 1 verse 1, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son. And so, kapag sinabing si Jesus ang Messiah, the Christ, napakayaman ng salita na yun. It means He is God's anointed King, priest, and prophet. These three offices, prophet, priest, and king, Jesus Christ perfectly fills all three roles simultaneously. Ganyan kayaman yung salitang Messiah, the Anointed One. Maganda yung summary ng Heidelberg Catechism, question number 31. Kung saan sinabi doon, yung question is why is He called Christ? Meaning, anointed. The answer, because He has been ordained by God the Father and has been anointed with the Holy Spirit to be our chief prophet and teacher who fully reveals to us the secret counsel and will of God concerning our deliverance, our high priest who has delivered us by the one who sacrificed of His body and who continually pleads our cause with the Father, and our eternal King who governs us by His word and the Spirit, and who guards us and keeps us in the freedom He has won for us. Now, isipin nyo, no? The angel told that to these devout shepherds na mga Hudyo din at may alam sa pagdating sa Messiah. And what a good news indeed. Ito na yung kanilang matagal na hinihintay. And yet, this baby ay hindi lang basta baby. But as one writer says, the little child in the fifth row was the greatest king the world will ever know. The greatest priest the world will ever know. The greatest prophet the world will ever know. All summed up in one person.
He was the King of Kings. He was at the very time in His birth the priest who alone can give access to God, and the prophet who spoke for God and only for God. Moreover, kung nakakawindang na yung description sa baby to be born in Bethlehem, na tatawaging Messiah, the Anointed One, hindi lang doon natapos yung pag-describe sa kanya. Sinabi doon, a Savior who is Christ the Lord. Kurios in the Greek. The baby that was born in a manger was the Lord. Now, yung term na Lord is a term referring to someone in a place of leadership, in a place of authority. For example, di ba si Sarah called Abraham as Lord, L-O-R-D or Master. But dito, mas higit pa dyan ang pagka-describe kay Jesus. Now, if you notice, sa English Bible, it starts with a capital L. Now, every time na gagamitin yung salitang Lord in a capital L sa English Bible, ito ay tumutukoy sa Panginoon, kay Yahweh. And when the Bible speaks of Jesus as Lord, di ba, ang simula palagi ay capital L. Now, bakit ito importante? Dahil yung Greek translation ng proper name ng Diyos na Yahweh, o yung tinatawag na tetragrammaton, the name of God, kapag sa English ito ay nagsisimula sa capital L-O-R-D na tumutukoy kay Yahweh. For example, in verse 9 ng mismong chapter na ito, and the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. So you see, dito mas ini-straightforward ni Luke. Yung baby na ipapanganak sa sabsaban, He is God. Siya ay si Yahweh. In other words, the baby in a manger of Bethlehem is none other than the God Himself in human flesh. He is the Emmanuel, that means God with us. Now, this is mind-boggling for sure. Ganun din ang sa mga shepherds. They were shocked sa mga bagay na ito na sinabi ng anghel. And yet, makikita natin, nonetheless, they believe. Tapos, sasabihin pa, di ba, ng anghel in verse 12, and this will be a sign for you, you will find a baby wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. Parang, di ba, isipin mo, what? Yahweh the Lord became a baby. At hindi rin sinabi na yung sign sa baby na makikita nyo na siya ay yung Messiah, the Lord, meron siyang halo sa ulo, or nakahiga siya sa purple linen, o nakabalot siya ng mamahaling tela. No! Katulad lang siya ng ordinaryong bata kapag nakita nyo. But that baby is not just a baby. He is God Himself, took upon Himself a human flesh, yet without sin, like Joseph, Mary, and the shepherds. And later, sasabihin ni Luke, in chapter 2, verse 52, this Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Now, sinabi ko sa inyo last time, itong mensahe ng Ebanghelyo patungkol kay Jesus, His person, His work of salvation, ay sobrang simple na kahit ang bata at uneducated katulad ng mga shepherds ay kaya itong maunawaan at sila ay maligtas kung ito ay kanilang paniwalaan. And yet, ang pinakamahusay na theologians, ang mga great theologians cannot fathom, cannot fully reach the depths of the gospel. God became man. Yes, hindi natin maaarok ito completely. Pero hindi ibig sabihin na hindi iyon totoo. It is true. The second person of the triune God became a baby, became a man to bring salvation to Adam's fallen race,
by taking human flesh on himself, yet without sin. And then he became a substitute. He suffered and bore our sin on the cross to satisfy the justice of God against our sins, so that God may be both just and the justifier of the one who is faith in Christ Jesus, upang ang sino mang magtiwala sa Kanya ay malilinis sa lahat niyang pagkakasala at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, this is wonder of all wonders, isn't it? God became man. Malinaw na pinapahayag dito ni Luke that Jesus is God. Now, that statement and confession is the foundation of Christianity. It is the most basic confession of Christian faith. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan madaming Jesus ang pinapakilala sa atin. At marami ang mali ang pagkakaunawa kung sino ba talaga si Jesus. Halos lahat naman ng relihiyon naniniwala kay Jesus. Tanungin mo ang Mormons, naniniwala ba sila kay Jesus? Ang sasagot nila, yes. Tanungin mo ang Jehovah's Witness, tanungin mo ang INC, ang Oneness Pentecostal, ang Dating Daan, naniniwala sila kay Jesus. In fact, everyone accept Jesus as long as you don't define kung sino si Jesus according to the Bible. But once you define kung sino talaga si Jesus, dito na nagkakatrouble. Bakit? Lahat ng binanggit kong grupo at lahat ng false religion and heretic group, naniniwala sila na si Jesus tao lang. Naniniwala sila na si Jesus ay mababang uri ng Diyos. Meron nga ako nabasa sa Mormon, naniniwala sila na spiritual brother daw siya ni Lucifer. Na si Jesus ay sa iba, si Jesus ay sugo lang ng Diyos at hindi siya kapantay ng Diyos. They don't believe na totoong Diyos si Jesus. At yan ang malaking kaibahan natin sa kanila bilang mga Kristiyano. For we believe that Jesus is God, truly man, at hindi nabawasan ang pagka-Diyos ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Nor, hindi naging Diyos si Jesus nung siya ay nagkatawang tao. John 1:1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh." From eternity to eternity, from everlasting to everlasting, He is God. Sinabi ni Stephen Charnock, there was no change in the divine nature of the Son. Yung pagka-Diyos ni Jesus, He assumed a human nature. There was a union of two natures, but no change of deity in the humanity, or of the humanity into deity. Both preserve their particular properties. Kung hindi mo paniniwalaan yan, kahit anong pagpapahayag mo na Kristiyano ka or anak ka ng Diyos, hindi ka tunay na may kaligtasan. Hindi ka tunay na mananampalataya. There's no salvation if you deny the deity of Christ. Ano sabi ni Paul in Romans 10:9? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ngunit kung i-reject mo yan, if you reject that Jesus is Lord and was raised from the dead, if you don't embrace and believe Jesus Christ is God, you are outside of saving grace. You are outside of a true saving faith. And so, the truth of Jesus Christ's deity is non-negotiable element of Christian faith. Kung hindi mo paniwalaan
ang pagka-Diyos ni Jesus, ikaw ay nananatili sa kasinungalingan at kamalian. Dahil malinaw na pinapahayag ni Luke at ng buong salita ng Diyos na si Jesus ay tunay na Diyos. Kung ang Kristo na iyong pinapaniwalaan ay hindi Diyos, walang tunay na kaligtasan sa iyong buhay. Dahil kung hindi totoong Diyos si Jesus, tayo ay walang pag-asa. Kung si Jesus ay hindi Diyos, walang kaligtasan, walang buhay na walang hanggan, walang kapatawaran sa ating kasalanan. As one writer puts it, if Jesus is not God, then we are sinners without a Savior. If Jesus were only a man, He died for His own sins, and we are still in our sins, and we have no hope. So kung si Jesus ay tao lamang, ang kanyang pagsilang na tutungo sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay walang halaga. Because a mere man deserves only death. But the good news is that the baby that was born in a manger was and is truly God. At dahil dyan, sa kanyang pagkakatawang tao, He is without sin. He is qualified na magdala ng kasalanan ng kanyang mga tao and pay it. And He did pay it sa pamamagitan ng kanyang perfect obedience to God on our behalf and by His suffering and death and resurrection. Dahil si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao, kaya niyang masatisfy yung demand ng justice ng Diyos sa kasalanan dahil sa kanyang perpektong buhay. Kaya niyang mapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan. At ito ay kanyang pinatunayan sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa krus, sa pagdala ng lahat ng ating sin at sa pagkabuhay niya naman niyang muli. Now, how about you, my friends? Kinikilala mo ba na si Jesus ay Diyos? Na siya ay Panginoon? Who do you say that Jesus is? Kung ang Jesus na kilala mo ay tao lamang, kung ang Jesus na kilala mo ay hindi ang sinasaad ng Bible, that He is the Savior, the Messiah, the Lord, walang tunay na kaligtasan dyan. At ikaw ay mapapahamak magpasawalang hanggan. Kung hindi mo panampalatayanan ng Jesus na sinasaad sa atin dito, tunay na Diyos, nagkatawang tao, who is Christ the Lord. Now, that leads us sa ating last heading, the response to the good news. Let us first consider the response of the angels. Ano ang kanilang naging tugon sa magandang balita ng kapanganakan ni Jesus? We are told that they were praising God. The angel and the multitude of heavenly hosts were giving praise to God. It says in verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among men, among those whom He is pleased. Now, na-witness ng mga shepherds ang napakaraming anghel na nagpupuri sa Panginoon as they always do. Dahil sila ay servants of God in heaven. They worship God in heaven. Yung mga anghel. At ano ang kanilang pinagpupuri? They were praising God for Savior was born. They were praising God for the Savior had come, who is Christ the Lord. Now makikita natin dito na merong alam ang mga anghel sa plano na ito ng Diyos sa pagpapadala ng tagapagligtas. The angelic beings were aware of the fall of man. They had been informed that God provided a way for salvation. Remember yung sinabi ng angel kay Joseph in Matthew 1:21, she will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.
All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Alam ng mga anghel na ipapanganak ang Messiah. They knew the prophecies about the Messiah. Angelic beings knew Jesus bago pa siya isilang. They knew His glory. They knew His majesty. They knew His power. They knew na si Jesus ay magkakatawang tao, would become truly man. The angels knew that God the Father would not spare His own Son, but give Him up for rebels and sinners. Naunawaan nila ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa makasalanan through Christ, and they were praising God for His grace and mercy towards sinners. Sinabi sa ating text, and on earth, peace among those with whom He is pleased. Ang peace na tinutukoy dito is a peace of salvation. It is reconciliation with God. Kapayapaan sa Diyos. Sa kaligtasan, it is justification through Christ that we have peace. It is the perfect peace. As one writer says, it is the perfect peace between a holy God and sinful man, which Christ was to purchase with His own blood. Ito yung kapayapaan na tinutukoy dito. Ito ay pinagkaloob ng Diyos among those with whom He is pleased, or among men with whom He is pleased. His own good pleasure. Meaning, itong kapayapaan na ito ay para lang sa mga taong nagtitiwala kay Jesus. Sa mga taong God has graciously chosen before the foundation of the world. True and lasting peace, as Hendrickson said, is the portion of those and only of those whom God has graciously chosen. And the angels that night before the shepherd were praising God for the great things He has done, for sending God's Son, the second person of the Trinity, became man to save sinners and to give them peace with God through Jesus Christ. Mga kapatid, listen, kung ang mga anghel na ito na hindi nakaranas ng salvation, ng forgiveness and reconciliation, ay praising God, glorifying God sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa mga tao, how much more of us who are saved by grace through Jesus Christ. Let us strive to be more like-minded with these angels, thanking God, praising Him for salvation. We who are Christians, we should be the most thankful people in the whole world. Why? We have salvation in Christ that the angels don't have. That the angels long to look. Sinabi ni Pedro, yung redemptive work of God in our lives as sinners. Imagine nyo, merong dalawang anghel na nag-uusap. Well, disclaimer, wala ito sa Bible. It is just my imagination to make a point. And I heard this, other preachers did this. But imagine, merong dalawang anghel na nag-uusap habang tumitingin sa mundo. Sabi ng isang anghel, CPR. Sa isang anghel na si PJ. Sinabi ng isang anghel, ano sa tingin mo ang experience ng maligtas? Have you ever wondered what it is like to be saved? At sinabi ni Angel PJ, anong pinagsasabi mo? And the other angel replied, what is like to be saved? You know, pinaglilingkuran natin ang Diyos. Sinusunod natin lahat ng kanyang pinag-uutos.
nilulong natin yung pag-unfold ng salvation. In fact, our Lord Jesus Christ became man, became one of them, at hindi one of us. Hindi siya naging katulad natin ng mga anghel. Think of it. Sobrang baba ng kanyang kinalagyan. Siya ay naging tao at namuhay ng kasama nila. Hindi man lang siya naging katulad natin. Think of it. We always praise God and obey Him in heaven. But yung mga tao na yan ay mga makasalanan, mga pasaway. And yet, God loves them and sent God the Son para iligtas sila. Think of it, Angel PJ, God forgives them of all their sins. He gives them eternal life. Have you ever wondered what it is like to be saved? Mga kapatid, in light ng nakita nating pagpupuri ng mga anghel sa kaligtasan na ginawad ng Diyos, here's the point. Kung ikaw ay mananampalataya, you have a great salvation that angels don't have. You have that blessing that angels long to look. You are forgiven of all your sins. You are a child of God. You have eternal life. All spiritual blessings are yours in Christ Jesus. Everything that the angels look for is yours. You have the reason to rejoice, is it not? We should have a more deep sense of thankfulness for our redemption. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nyo this week. Marahil matindi ang inyong pinagdadaanan na nagdulot sa inyo ng kalungkutan habang papunta kayo sa lugar na ito. Or marahil meron akong kinakausap dito. Meron kang pangamba at takot. Dahil iniisip mo, next year baka meron pang mas mabigat na pasakit ang mararanasan mo that causes you to be anxious at hindi magalak sa pagpasok ng bagong taon. I just want to remind you, brethren, if you are a believer, you have Christ. You have salvation in Him. At hindi magbabago yun, hindi yun mamawala, and you are being preserved and kept by the one who died for you. Marapat pa din tayong magalak at patuloy na magpasalamat sa Diyos sa gitna man ng chaos na nakikita natin at nararanasan natin because we have received the greatest gift that the angels long to look. We have Christ and salvation in Him. Indeed, as the angel says, glory to God in the highest, should be the anthem of our lives as sinners saved by grace through faith in Christ the Lord. Moreover, meron ding tugon ng mga shepherds. First, they believed the message, the good news about the Savior to be born. After they heard the message and the angels went away from them into heaven, hindi sila nagduda, hindi sila nag-question yung sinabi ng angel. But makikita natin ang kanilang pananampalataya. And what they did ay they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. Na-witness nila exactly yung mga binanggit ng angels sa kanila. And their simple faith received a rich reward. Sabi ni J.C. Ryle, they had the mighty privilege of being first of all mankind after Mary and Joseph, who saw the newborn Messiah with believing eyes. God revealed to the shepherds yung good news through the angel, and they believe it.
Isang hamon para sa inyo, lalo na sa mga hindi pa nagtitiwala kay Jesus. When God reveals His Son to you sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, you must believe the revelation which God has given concerning His Son. You must believe that simple message of the gospel, that God became man, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scripture. At kung iwan mo ang iyong kasalanan, magtiwala ka tangi lamang kay Jesus, na sinasaad ng Bible, you will be saved. You will have eternal life. At ikaw ay mababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. There will be changes the way you live, the way of your life. If you truly believe in Christ, there will be good works ang makikita sa iyong buhay. Not that good works ang kaparaanan, hindi ang good works ang kaparaanan sa kaligtasan, but rather ito ay ebidensya na ikaw ay ligtas. May bunga. Ito ang bunga ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Now, ano itong good works na ito? Marami tayong pwedeng banggitin. Andyan ang paglakad sa kabanalan, andyan ang pagmamahal sa salita ng Diyos, sa iglesia. You love the church. If you truly believe in Christ and love Christ, you will also love His family, the church. And there are many kinds of good works. At meron pa tayong makikitang klase ng good works sa pamamagitan ng response ng mga shepherds na marapat din makita sa ating buhay bilang tunay na believer. Secondly, they proclaim the good news they heard and believe. Sabi sa verse 11, and when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. Nung ni-reveal ng anghel sa kanila ang tagapagligtas, ang Messiah, they could not help themselves but to proclaim this good news. They told others what they saw. You know, na maraming rason ang mga pastol na ito para manahimik na lang. Remember yung napag-aralan natin last week? They were known as unreliable witness. Ngunit dahil nagtiwala sila sa Diyos, nakita nila ang napakadakilang batang ito na isisilang. He is the Savior, the Lord. How can you be silent? Kung meron ka ng magandang balita ng tagapagligtas na siyang tanging solusyon sa napaka-tinding problema ng tao, walang iba kundi ang kasalanan. How can you be silent with that? Kung ikaw mismo ang nakaranas ng biyayang ito. Nawa mga kapatid, ganito din ang ating pangungugali. Tayo na tangan-tangan at nakakaalam ng magandang balita ng kaligtasan ni Kristo Jesus. We should not be silent about the good news of a great joy that the Savior came to save sinners. We should not be silent concerning Christ, who is the only way for salvation, the only remedy for the greatest malady of mankind, which is sin and death. If we truly believe that, we have got to make it known. But then lastly, katulad ng tugon ng mga anghel, they, the shepherds, give praise and glorify God for the good news that the Savior was born. Verse 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. The angels glorified God because the Son of God, the Savior, was born. At ganun din ang mga shepherds na ito, they returned
glorifying and praising God because the Savior was born. They heard it and they've seen it and they glorify God for it. Their lives were marked by praise for what they heard and seen. Sinong hindi magagalak at magpupuri sa Panginoon kung malaman natin at naranasan natin ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Yesus? Marapat lang na purihin ng Diyos for such a great salvation na pinagkaloob niya through His Son, becoming man to save sinners just like us. Kung tatanungin ko kayo, what are you most thankful for? Ano ang mas pinapasalamatan nyo sa Panginoon? Marahil sabihin nyo, well, nagpapasalamat ako sa Diyos for the good health this year. Binigyan niya ako ng magandang kalusugan. Or you might say, nagpapasalamat ako sa aking trabaho, na able ako makapag-provide sa aking family. Meron kaming maayos na family, maayos na tahanan, etc. Well, marapat nating ipasalamat yan sa Panginoon. Biyaya yan ng Panginoon sa ating buhay. But when was the last time na nagpasalamat ka sa Panginoon and you say, Panginoon, thank you for saving me. Thank you for saving a wretched sinner like me. Thank you, O God, na pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang iligtas ako sa aking pagkakasala. Lahat pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Yung bagong kotse mo, yung bagong trabaho, yung family mo. And that's good. Let's give thanks for all of that. But is it not true? We always forget to appreciate and give thanks to God for such a great salvation He has provided through His Son. Nakakalimutan natin to give thanks to God for what we already possessed. We tend to forget the glory of incarnation and the suffering of Christ on the cross for our sins. Baka nagpapasalamat lang tayo sa kaligtasan na pinagkakaloob niya sa atin once a month tuwing Lord's Supper. Or yung incarnation ni Christ tuwing Pasko lang. Kaya't minsan, madalas tayong nagrereklamo sa Diyos kapag meron tayong pinagdadaanan at kwine-question natin ang pag-ibig at kabutihan niya. We're prone to forget that He has already loved us in Christ. He has chosen us before the foundation of the world. We tend to forget that He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Mga kapatid, glorifying God for such a great salvation we receive through Christ should be the mark of our lives. You know what? For all eternity, we will always and forever glorify God for such great salvation. Sinabi sa Revelation 5, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God. They shall reign on earth. Worthy is the Lamb who was slain to receive power, wealth, wisdom, and might, and honor, and glory, and blessing. Mga kapatid, sa liwanag ng ating napag-aralan patungkol sa content of the good news na itong baby na ipinanganak in a manger is the Savior, Christ the Lord, and the responses to that good news that Savior was born. Let me say that since Jesus is truly God, He is worthy of our same infinite honor, love, and worship as God the Father.
Dahil si Jesus ay Diyos, He is co-equal, co-eternal with God the Father. And so we glorify God the Father, we glorify God the Holy Spirit, and we glorify God the Son. We glorify the one who, through God in three persons, the honor and worship we give to God the Father, we also give to the Son. And since Jesus became man to die and save us from sin, we should give thanks to Him, glorify Him, and serve Him. Pinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Marapat lang na ibigay natin ang ating buhay para siya ay paglingkuran at alayan ng mataas na pagpupuri. Kung ganun kadakila, mga kapatid, kung ganun kadakila ang pagmamahal ng Diyos Anak sa atin, na siya ay nagkatawang tao, nilasap ang paghihirap na marapat para sa atin, tinanggap ang parusa na nararapat sa atin, at dinanas ang death that we should have died. It should compel us to know Him deeply, to serve Him, and obey Him faithfully. Christ is worthy of our time. Christ is worthy of our worship, our life, our all. I resolved to myself na kung merong magtanong sa akin, what is your greatest regret in life? Ang aking isasagot, ang tanging regret ko sa buhay is that I don't have 1,000 lives here on earth to serve Him and proclaim the good news of salvation to all people. Dahil napaka-worthy niyang paglingkuran. Sino ako? Sino tayo? Sino ka? Para ang Diyos ay magpakababa at magkatawang tao at danasin ang terribleng paghihirap para lang maligtas ang isang rebeldeng katulad mo at katulad ko. Alas, and did my Savior bleed, and did my Sovereign die, would He devote the sacred head for sinners such as I? Purihin ang Panginoon, Jesus, sa kanyang gawang pagliligtas. Let's pray. Our gracious and Heavenly Father, salamat po ng marami. Lubos-lubos ang aming pagpapasalamat for sending your only begotten Son para po sa aming mga makasalanan, rebelde, at nararapat sa walang hanggang parusa doon sa impyerno. And yet, in Christ you chose us. In Christ you adopted us into your family. In Christ you forgave all our sins. And in Christ you granted to us all spiritual blessings and the sealing of the Holy Spirit and glorification. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito, that even us, even when we go to eternity, Lord, we cannot fathom the glory of the gospel of our Lord Jesus Christ. We cannot fathom the fact that we are loved by Him, and it cost His very own life to die and suffer for us to be with you in heaven. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. In Christ's name.